Mima Alicia. Mia Alicia humihingi ng hustisya. So yan ang palaging naka-pronunciate palagi sa newsfeed ko. Itong sikat na vlogger ni BBM na namatay dahil nga binaril sa ulo. Ngayon nagkalat ang mga postpaid na itong mga sumusuporta sa kanya. Yung iba ginagawang plot twist, yung post para maka-engage o makahakot ng views. So ito ngayon lumalabas. Dapat ba daw na humingi ng hustisya si Mima Alicia? So yan, nakikita nyo sa article, Mima Alicia humihingi ng hustisya. So yan, ang tanong, maibibigay ba ang hustisya na karapat-dapat? Tama ba na humingi ng hustisya ang isang taong biktima sa pamamaril? So, at my opinion para sa akin, tama, pwede siyang humingi ng hustisya. Bakit at bakit? Dahil biktima siya sa pamamaril. Alam niyo ang hustisya kasi nakasintro yan sa kung ikaw ang nagiging biktima o naabuso ang isang tao, pinapatay. So ganyan yung tema dapat na kailangan nakakonekta kung paano magiging gabay para makahingi ka ng hustisya. So depende rin sa sitwasyon kung karapat-dapat bang bigyan. So yan, pangyayari, sitwasyon o anong ginagawa, lahat nung nabubuhay pa siya. So ito kasi ang nakakabuisit. Ngayon, kahit patay na siya, tuloy pa rin ang pangungutya, tuloy pa rin ang ginagawang chismis, usapan, pulutan, lahat. Hindi makamove on ang mga tao dahil nga dala ng mga ginagawa niya nung nabubuhay pa siya, kung paano siya mambuisit, kung paano siya mangbura, kung paano siya magbardagulan, paano siya lahat ng mga sakit sa ulo, sakit sa damdamin, sakit sa yung ating sinatawag na may stress ka dahil nga mayroon tayong sinatawag na loyalty. Panatiko tayo yung mahal natin ang isang pinipili natin ang public servant, mga Duterte. Yun ang nagiging topic niya at content. Yung paninira, pangbabalahura, pagmumura, lahat pinapanalangin niya, lahat sagad na sa buto. At yun nga, below the belt nung dating nabubuhay pa siya. Ngayon, anong koneksyon doon kung paano makahingi ng hustisya, kung karapat-dapat ba? So wala namang problema doon sa hustisya ng gusto niyang hingin, kung anong kagustuhan ng mga pamilya na. Ngayon kasi ang lumalabas, nung namatay itong si Mima Alicia, ang ginagawa ng mga kasamahan niyang mga trolls, yung mga vlogger din, ginagawa nila ng storytelling, istorya. Ginagawa nila
kinukunikta nila ang pagkamatay ni Mima Alicia na vlogger ni BBM, kinukunikta nila sa mga DDS na ang mga DDS daw ang may pakana. So yan ang hindi matatahimik ang isang bangkay dahil mismo ang mga kasamahan niya ay ginagawa siyang pagkakakitaan. Pinagkakakitaan siya ng sarili niyang mga tinatawag nitong mga kasamahan niya. Wala silang ginagawa kundi gagawin siyang panakip butas. Ayan. Ginagawa siyang panakip butas para pagkakitaan. Kasi ano ba mo? Marami talagang yung bang makakuha sila ng engagement dahil magagalit naman, siyempre napaparatang sila. Pinaparatang nila na pumapatay kay Mima Alicia. Sabi nila, ito ngayon kumuha pa sila ng mga kriminal na naka-post. So makikita nyo dyan, ang pizza ay 2024. So, ginagawa nilang ano yan, ginagawa nilang suspect sa pagpatay. So yan, ginagawa nilang suspect sa pagpatay para lang makakuha sila ng engagement, pero ito ay fake news. Yun na nga, sila ngayon galit na galit silang may pinatay ang kasamahan nila, pero hindi nila pinatatahimik. Lalo nilang binababoy yung bang hindi na nila nirespeto, kahit kunting respeto lang kung saan man nakaburol ngayon, wala. Ilan mo, sila gumagawa niyan. Kaya nasasakyan din sa mga DDS, sinasagot, nagagawa din ng content. Ito na nga na dapat ang hustisya na gusto niyang makamit. Alam nyo, dapat kasi dito, kung totoong hustisya, dapat kailangan itigil na ang pagpupost. Hayaan nang mawala, malimutan na siya. Kasi wala naman tayong makukuhang aral doon sa mga ginagawa niyong nabubuhay pa siya. Ang dapat kasi punto dyan, dapat kalimutan na, hindi na pinapatulan pa. Pero hindi tayo makamove on, dala itong mga trolls din ng mga kasamahan niya. Siya ay ginagawang panakip butas at ginagawang pagkakakitaan. Ayan. Ngayon, humingi sila ng hustisya. Nasisira na ba mga utak ninyo, mga loyalista, mga trolls army ni BBM? Lahat mga vlogger, shout out ko sa inyo lahat. Kung gusto nyo manahimik na ang kasamahan ninyo, tigilan ninyo na ang pagbibintang. Tigilan nyo na ang paggawa ng mga paratang na wala namang katuturan, dahil alam namin kung sino at kung sino-sinong mga demonyo o mga siraulot, mga gago, mga kasama rin ninyo ang tumitigok sa kasamahan nyo, itong vlogger ninyong babae na si Mima Alicia. So yan, pakatandaan palagi na kung anong tinatanim, gayon din ang iyong anihin. At dagdag na trivia sa lahat, hindi lang ito trivia, at ito ay paalala na noong nabubuhay pa itong si Mima Alicia, alam natin ang status nito na siya ay waray. Waray ito eh. Nagdaga ako sa lahat ng mga waray, bakit hindi nila nakikita ang kabutihan ni Duterte?
Halimbawa na lang, nung panahon ng bagyong Yolanda, pinakamalakas ang bagyong Yolanda na pumatay ng libo-libong waray. Halos lahat puro waray ang namamatay doon sa bagyo na yun. Alam niyo ba na si Duterte lang ang kaisa-isang mayor na lumapag doon sa Tacloban? Pagkatapos ng bagyo, kinabukasan, lumapag siya doon at tumulong. Matagal siya doon. Lahat ginagawa niya, naghahakot, walang sinasabing yung bang pakitang tao lang. Totoong tulong talaga ng makamasa. So yan. Nagtataka ako, bakit hindi nakita ni Mima Alicia kung siya ay talaga na noon o nagkaedad na siya? Hindi niya ba nabalitaan ang bagyo na yun? Hindi niya ba nabalitaan na kung anong ginagawa ni Duterte sa kanyang mismong mga kababayan na mga waray? Mismo mga kadugo niyang mga waray. Hindi niya ba na-appreciate or saan siya nung nangyari nun? Kung Yolanda, hindi niya ba nabalitaan kung anong ginagawa ni Duterte doon sa mga kababayan niya? So yun lang. Yun ang masasabi nating parang wala talagang yun bang walang konsensya na matanda na nandun na sa dahig, kinulong, minumura-mura niya, tapos yun na nga, inalait-lait. Hindi niya alam kung anong nagiging ambag ng taong binabalahura niya, minumura, anong nagiging ambag doon sa mga kababayan niyang namatay at nasalanta sa bagyong Yolanda. So yun lang ang paalala para sa lahat. Paalala sa lahat ng mga waray nun. Hindi ito panunumbat at lalong hindi ito tinatawag na pang-utang na loob. Para sa akin, si Duterte sa ganoong sitwasyon na tumutulong siya doon, ito ay halimbawa kung paano magmahal o magpahalaga ng buhay ng tao. Ganon ang gusto naming pinuno na isang public servant na ang sentro ng kanyang serbisyo, ang pinakamalaga ay buhay ng tao. Kaya kung gusto mong humingi ng hustisya, kung nasaan ka man ngayon, Mima Alicia, handa kaming kalimutan ka. Pero itong mga kasamaan mo na ginagawa kang panakibutas at pinagkakitaan ka, hindi kami makamove on dahil lahat ng mga paratang sa pagpatay sa'yo, ikinukunikta nila sa DDS, ikinukunikta nila sa mga Duterte. So masasabi ko lang, kung naririnig mo ako ngayon, kung buhay ka pa, ay kung nasaan ka man ngayon sa ibang mundo, para tumahimik yung mga kasamahan mo na hindi ka na mapag-usapan sa social media, balikan mo yung mga kasamahan mo yung mga trolls na yan, kaya ginagawa ka pagkakitaan yan. Pangsakalin mo lahat, o di kaya pagkatulog niyan paggabi, tapakan mo ng bunganga nila para di makahinga. Sama mo na rin yung mga alipuris na ni BBM. Pati na rin ni BBM, pakibangungot na rin yan para mawala na. Magsama-sama kayo doon para mayroon kayong reunion sa mga trolls, sa mga bayaran. Kayo na lang naman ang napapatayan dahil sa pera. Ngayon, nag-aantay kayo, naantay na kayo ni Satanas. Kung mayroong sasagot sa hustisya na dapat na manahimik ka, yung mga kasamahan mo, mga troll, kung sinong bumaril sa'yo, balikan mo, bangungutin mo, isyo ngayon.